days na I believe, okay? This has been one of the longest, okay, na message series na ating pong tinalakay. At ating pong intentional po talagang pinahaba po ito dahil marami po tayong mga topic na kailangan i-discuss na ang mga mananampalataya ay dapat pinaniniwalaan at dapat pinananampalatayanan. Kasi ako po naniniwala para masabi pong tayo ay tunay na mananampalataya, kailangan po yung ating pinaniniwalaan, yung ating pong pinananampalatayanan ay alam po natin, nauunawaan at naisasabuhay po natin. Okay? Kaya po ngayon pong time na ito ay meron pa tayong ilang linggo. Okay, we still have 3 Sundays at na pag-uusapan para po dito. Meron pa tayong ilang topics pa. Okay? Pero ngayon pong bago ito, ang aking pong gusto ibahagi po sa inyo would be the topic, I believe in the power of prayer. I believe in the power of prayer. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of James. New Testament po yan. James chapter 5 verse 16. Okay? Bilang pupunto kayo ang bawat isa bilang magbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Alright? James chapter 5 verse 16. Naandyan po sa screen po natin yan. Pwede po bang sabay-sabay po natin basahin? Amen? Amen. Alright. James 5:16. Ready? Begin. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So madali po tayo ang manalangin. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming pong salamat sa napakagandang umagang kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Lalo tigit, Panginoon, sa bawat paglaymay ng pagpapala na iyong pinagkakaloob sa amin, lalo tigit ang iyong presensya, Panginoon, na siyang aming hinihiling ngayong umaga pong ito upang bigyan po kami ng gabay patnubay at kaliwanagan po ng pag-iisip upang lahat ng gusto mong aming matutunan ngayong araw na ito patungkol sa kapangyarihan ng pananalangin ay aming pong maintindihan, maunawaan at maisabuhay po namin, Panginoon. Kaya po, Panginoon, samahan niyo po, Panginoon, kayo patuloy kang mangusap, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, patuloy po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po, Panginoon, akong isang yung bilang iyong alipin, Panginoon, at tagapagayan ng salita. Kayo po ang maitaas at mapapurihan ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright? Maaari na po tayo magsimpo. Again, pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, yung pong topic na pinamagatan po natin, I believe in the power of prayer. Ako po ay naniniwala na mayroong pong kahalagahan ang pananalangin. Kaya po ako bilang po inyong pastor ay ini-encourage ko po kayo na manalangin. Ini-encourage po namin na mga pastor, mga manggagawa na kayo po ay mag-join ng mga prayer meeting. Kahit po yan ay yung every Wednesday natin na prayer meeting, na Zoom prayer meeting, o kung tayo man po ay once a month, nagkakaroon tayo ng prayer breakfast, mag-join po tayo doon kasi meron po kahalagahan ang pananalangin. Kung hindi po, kung marami po sa ating mga mananampalataya, inaakala natin ang panalangin o pananalangin ay simple lang na pinapractice sa isang Kristiyano, yan po ay nagkakamali kayo. Dahil ang panalangin supposed to be at dapat po ay bahagi ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po ang tanong po dito, bago po tuloy-tuloy tayo mag-aral, at ang tanong ay, why do we need to pray? Bakit po ba tayo kailangan manalangin? O kung hindi man po, why do we pray? Bakit tayo nananalangin? Iba sa atin, nananalangin tayo dahil may pangangailangan. Kapag there's a need, we pray. If we are sick, we pray. If there's a problem, we pray. Diba? Yun po ang tingin po natin. Pero tanda po natin, there is meron pong sinabi po, yung isa pong psychologist, ang pangalan po niya is si Soren Kierkegaard. Okay? Ang sabi po niya dito, the function of prayer is not to influence God. At ang sabi dito, but rather to change the nature of the one who prays. Ang sabi po dito, the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po yan ay ganito. Marami na po sa atin, dumadako tayo o lumuluhod tayo sa Panginoon sa panalangin sapagkat may pinagdadaanan tayo.
Wala pong problema at wala pong masama doon. Gusto nga po ng Panginoon yun eh. Iba sa atin, lumalapit tayo sa Panginoon dahil may pangangailangan. Wala din pong problema doon, lumalapit tayo sa Panginoon. But in our perspective, kaya po tayo nananalangin, ay para mapilit natin ang Panginoon dun sa mga bagay na gusto at ninanais natin, doon po tayo nagkakamali. Kaya maganda po itong sinasabi ito. Marami po sa atin, ginagawa natin, parang hino-hold up natin ang Panginoon. Pinipilit natin balihin ang kamay ng Panginoon para ipagkaloob niya yung gusto natin. Sabihin natin isa sa mga panalangin natin, we will pray, Panginoon, mananalangin po ako kapag ka po, Panginoon, ganito, piling mo po, ibigay niyo po sa akin ito. May meron ginagawa pa tayo, Lord, ibigay mo sa akin ito. Ikukubit ko sa iyo itong ganito. Sometimes we do that. But again, the function of prayer is not to influence God. Kasi at the end of the day, matututunan po natin sa mensaheng ito, gagawin ng Panginoon yung plano niya at yung makakabuti para sa atin. Yan po magiging dahilan kung bakit tayo po may mga sagot sa mga panalangin natin na hindi. May mga sagot sa panalangin po natin ng Panginoon na sandali lamang, maghintay po tayo. Kaya po may mga ganong pagkakataon. Because the function of prayer is not to influence God. Pero ito yung pinakamaganda. Kapag ka po ang isang mananampalataya ay natutong manalangin at tapat na nanalangin sa Panginoon, it changes the nature of the one who prays. Sa panalangin po natin, hindi natin pwedeng pilitin ng Panginoon para ipagkaloob yung gusto natin. Pero sa pananalangin po natin, binabago po ang pananaw at perspektibo ng mananampalataya na dumudulog sa Panginoon sa panalangin. Sipin tayo ang nananalangin, tayo humihiling, pero tayo ang nagkakaroon ng pagbabago. Alright? So, ang question ko po kanina, bago tayo pumunta sa pinaka-main points natin, why do we need to pray or why do we pray? Okay? Meron po tatlong bagay na maiintindihan po tayo kung bakit tayo nananalangin at kung bakit may kailangan na tayo mga mananampalataya ay nananalangin. Ang panalangin ko po bilang inyong pastor, kung may mga mananampalataya dito na hindi tayo mapanalangin, pagkatapos po sana ng mensaheng ito, ay mahamon po tayo na maging mapanalangin na mananampalataya. Hindi lamang dahil may gusto tayo, kundi dahil gusto natin makipag-usap sa Panginoon. Because the first purpose of why do we need to pray ay ito. This is our way in communicating with God, or this is our way on how to communicate with God. Paano tayo makipag-usap sa Panginoon? Ano pong sabi ng Philippians chapter 4 verse 6? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. Sa ibang lingwahe, by prayer and supplication. Ito yung maganda dito. With thanksgiving, present your request to God. Di mo ba? May halong pagpapasalamat, ilatag po natin yung ating mga hiling sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Again, why do we need to pray? Because this is our way on how we could communicate with God. Ibig sabihin po ito po ang direct line po natin para makausap ang Panginoon. Para ano po? Para yung ating mga takot, yung ating mga tuwa, yung ating mga request, pwede po natin ibigay sa Panginoon. Kaya po kung may pinagdadaanan po tayo, hindi po pwede yung commercial na ikaw ba ay walang makausap. Dahil sa totoo, meron kang pwedeng kausapin. Kung sandali ito, pumunta ka sa church na ito, na may bigatin ka sa puso at feeling mo, ikaw ay nag-iisa, sasabihin ko sa iyo, hindi ka nag-iisa dahil may pwede kang kausapin. At then ay walang iba, hindi lamang ang mga kapwa mo mananampalataya, kundi ang Panginoon. Meron kang direktang line sa Panginoon. At yung linya mong ito, hindi katulad ng mga telco, may prepaid, may postpaid. Yung linya po natin na ito na panalangin, ito po ay unlimited. Di ba? Pagka prepaid ka, tumawag ka, nagmamadali ka eh. Di ba? O bilis na mo, uubos na yung load ko. Di ba? Pagka naman ikaw ay nakaline ka, o bilisan natin kasi tataas ang bill ko.
Sa Panginoon, hindi ka magdududa at hindi ka mag-aatubiling na magmatagal na makipag-usap sa Kanya dahil wala kang kailangang bayaran. Libre yun. It is a direct line. That is our first way para tayo mag-communicate sa Panginoon. Yun ang kailangan natin para nananalangin. Sumunod po, this is our way to confess our sins. Para humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano po sabi ng 1 John chapter 1 verse 9? If we confess our sins, He is faithful and just, and He will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Ibig sabihin, hindi lang pala ito pamaraan para makapag-communicate tayo kay God. Ito rin po pala ay pamaraan po natin para magkaroon tayo ng confession of our sins. Bakit po? Sino po dito ang hindi nagkakamali at nagkakasala? Lahat po tayo nagkakamali at nagkakasala. At kapag ka ito may nagkasala sa iyo, ang gusto mo, o pag ikaw nagkasala ka, gusto mo ikaw ay lumapit sa taong nagkasala ka at bigyan ka ng kapatawaran. Paano magkakaroon ng kapatawaran kapag gawa ng confession ng kasalanan? Tama mo ba? At tayo ay mga anak ng Diyos, dapat humingi tayo ng awad sa Panginoon sa mga pagkukulang po natin sa Kanya. Paano po natin gagawin? Pwede ba natin sabihin sa Panginoon, total Lord, all-knowing ka, alam mo na yun. At dapat pinapatawad mo sa kasalanan ko. Can we do that? No, we can. Diba? Kaya po ang panalangin is our way to confess our sins for us to receive forgiveness. Ang tawag po dito, it means kapag ka po nagkaroon tayo ng pagkakasala, nanalangin, humingi ng kapatawaran, nagkakaroon po tayo ng spiritual cleansing. Kaya po maraming mga mananampalataya, kahit anong galing magsalita, kahit anong tibay, di ba? Kahit sobrang daming talento, pag nakita mo, parang may kulang sa tao ito. Marami kang makikita mga umaaway, tumutugtog, nasa ministry. Ang gagaling, sobra. Pero hindi mo maramdaman yung espiritu. Bakit? Wala kasing spiritual cleansing. Dahil wala pong mananampalataya, kahit mananampalataya tayo, na hindi po nagkakasala pa rin. At mahalaga po ang panalangin, kasi ito yung pag-communicate natin sa Panginoon. Ito rin po yung pamaraan para mag-confess tayo ng sins natin at mag-receive tayo ng forgiveness at magkaroon tayo ng spiritual cleansing that would help us stay righteous in the sight of God. Mahalaga po yun. Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. How can we glorify the Father who is in heaven if we have sins in our hearts? Tama po ba? So, sumunod po. Kanina, bakit na kailangan manalangin? It is our way to communicate to God. Sumunod, it is our way to confess our sins. Panghuli po, this is our way to commune with the Holy Spirit. Ano po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 26? In the same way the Spirit helps us in our weaknesses, we do not know we ought to pray but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Through prayer, we commune with the Holy Spirit, at Holy Spirit intercedes for us and guide us in our weaknesses. Lahat tayo dito may kahinaan. Lahat tayo nanghihina. Lahat tayo nakaka-receive ng kapaguran. Tama po ba? Napapagal ang ating katawan, napapagal ang ating isipan, napapagal ang ating emosyon. Pero as we commune with the Holy Spirit, yung weakness natin, pag inilagan natin sa Panginoon, pinapalitan ng Panginoon ng kalakasan. Amen? Amen. That's the reason why we need to pray. Amen? Amen. Tapos na yung preaching. You want more? Tapusin na natin. Huwag natin pag-usapan yung power. Bakit? Nakita natin yung kahalagahan eh. Pero, ibabahagi ko pa rin usin yung power kasi ganda po dito eh. Ready na po tayo? Amen? Tingnan po natin, the power of prayer. Pag-usapan natin yung power. Tatlo pag-uusapan po natin ngayon. Una, the power of prayer. Sumunod po, hindi lamang po natin pag-uusapan yung power of prayer, but the practice of prayer. At hindi lamang po yun. Kung may power of prayer,
at ang kung may kapangyarihan ng panalangin, dapat itong pinapractice. Tingnan po natin kung ano ang promise ng prayer. Amen? Pakinggan na natin. Share na natin. Ano? Una, the power of prayer. Ano po ba ang pinoproduce nito? If we commune with the Lord, if we communicate to the Lord, if we confess our sins to the Lord, if we commune with the Holy Spirit through prayer, the power of prayer produces peace. Kapayapaan. Philippians chapter 4 verse 7 or verse 6 to 7. Ano po sabi dito? Do not be anxious, okay, about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang ganda po nito. Ang ganda po ng verse na ito. Marami po sa atin dumadaan sa mga anxiety ng buhay natin. Ano po ba yung anxiety? Ang anxiety po ba, ito po ba yung babaeng masaya? Di ba? Anxiety. Di ba yun? Go God! Go God! Go God! Sa tingin ko, hindi ko dapat suot na to. Parang iba yung dating ng mga chocolate. Okay? Marami po sa atin dumadaan sa anxiety. Ano ba yung anxiety? Ito po yung mga bagay na nagpapagulo sa isipan natin. Yung mga bumabagabag sa isipan natin. At itong anxiety, if it lingers in our hearts and in our minds, this would lead to deeper problems in our life. Kaya po may mga dumadaan sa matinding depression. Kaya po marami po sa amin dito, hindi na pagkakatulog. Tama mo ba? Bakit? Kasi anxiety. Last ko na yan. Last ko na, promise. Okay? Pagod po kasi yung galing sa sports fest. Di ba kaya marami pong hindi nakakatulog? Kahapon po, may kausap po kami. Naaawa po ako, may edad na po itong tao to. Around 71 years old. May pinagdadaan ng problema. Kasi kumusta po kayo, sir? Ito na, nahihirapan akong matulog. Bakit po ba? After we realize kung ano yung pinagdadaanan, kaya pala. Yung problema pinagdadaanan. Sabi ko, sir, may problemahin yan. Mas malalapat pinagdaanan yung problema dati yan. Remember? Sabi ko sa tao, but at the end of the day, alam niyo bakit? Kaya wala tayo, hindi tayo maganda tulog minsan. Wala tayong peace of mind. Dito ako nagtataka. Alam niyo po kung bakit? Ang naniniwala ko ako, ang mananampalataya may peace. Naniniwala ko kayo doon? Amen? Ang mananampalataya may peace. Ang mananampalataya may peace of mind. Lahat ng mga mananampalataya at mga anak ng Diyos na nasa piling ng Panginoon may peace of mind. Amen? Ipasin ninyo, sa church maraming tulog. Tama ba? May peace of mind, di ba? Doon nga po nagtataka eh. Pag nasa pulpit po, kita ko lahat eh. Sabi ko, hindi pala aircon na nagpapatulog na. Kasi mainit yung mga nakalipas sa panahon, pero may tulog at nakakanga pa. Sabi ko, paano nagkakaroon ng gano'n? Ako hindi po makatulog eh. Pag pinagpapawisan. Kaya po lagi matasampil ang kuryente namin eh. Pero totoo, maniwala ka, sa presensya ng Panginoon may peace. Subukan nyo, hindi kayo magkatulog, mag-devotion kayo. Wala pa kayo, di pa kayo tapos ang first chapter na pinapasa nyo, tulog na kayo. Sino po dito? Nag-pray kayo. Gabi, ang aim nyo umaga. Di ba? Lord! So, mag-isip pa yung mag-isip so, magputok na araw. Ay! Hindi pa lang tapos na lalangin. Amen, Lord. Diba? Marami pong ganyan. Kahit sa Bible School, marami pong ganyan. Pero kidding aside, ang panalangin, it produces peace. Paliwanag po yan eh. Kapag ka po tayo dumadaan sa problema, may mga bumabagabag sa atin, wala tayong kapayapaan sa puso natin, okay? Na maaaring mag-cause pa ng health issues natin, hindi pa na doktor lang ang dapat natin unang pinupuntahan.
Hindi pala psychiatrist o psychologist ang po natin pinupuntahan. Ang dapat natin unang ginagawa ay nananalangin sa Panginoon. Kasi bago ka pumunta doon, nagpuproduce na pala ng peace ang Panginoon. Libre pa. Saan ka pa? Di ba? Hindi po ako nagsabi nito at hindi po ako nangako nito. Malinaw po na naisulat sa Philippians chapter 4 verse 7. Be anxious, okay? O do not be anxious about anything. Ano mang bagay, huwag ka magpapabagaman. Bakit? Sa anumang sitwasyon, kapag ikaw ay tumulog sa Panginoon, nananalayan ka sa Panginoon, it would produce peace that passes all understanding. Diba? Hindi lamang po yun ang power. Sumunod na power po nito, hindi lang po nagpo-produce ng peace ang panalangin. Ang panalangin, it provides healing. Kung mayroong karamdaman, okay po pumunta sa doktor, okay po pumunta sa ospital. Pero maganda pong ginagawa, nananalangin. Bakit po? Ano po ang sinabi ng James chapter 5 verse 15? And the prayer, listen to this carefully, and the prayer offered in faith sa pananampalataya will make, ang sabi po dyan, pakibasa nga po, the sick person, ano daw po? Will. At sabi ito, the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Ano pong ibig sabihin ito? Prayer has the power to heal. Prayer with faith has specific power to heal. Ano po ba mga kailangan natin? Ano po ba mga karamdaman natin? Marami po sa atin dito, meron po tayong physical illnesses, pang-physical na karamdaman. Di ba? Marami po dito, meron tayong emotional illnesses. Meron tayong mga nagpapasakit, nagpapakirot ng ating damdamin na sa atin po ang nangyayari, ito po ay nagiging karamdaman at dinadamdam po natin. Hindi naman po yun. Isa sa pinakamasakit na karamdaman ng isang tao ay wala pong iba kung hindi yung spiritual illnesses. Kapag ka po ikaw nawawalan ka na ng gana sa gawain ng Panginoon, pagsamba, pagbasa ng salita ng Diyos, pananalangin, kapatid, baka ikaw ay may spiritual na illness. May karamdaman ka. Bakit? The manifestation of physical illness, kapag ka may lagnat ka, mainit ka. Kapag ka may ubo ka, uubo ka. Diba? Kapag ka namamalat ka, kapag di ba sumitin, malat ka. May manifestation. Ang emotional illness, may manifestation din. Kapag ka may sumasakit sa dibdib mo, na nagpapakirot ng damdamin mo, anong ginangyayari sa iyo? Hindi ba kusang lumalabas ang luha sa iyong mga mata? Tumatangis ka eh. Bakit? Meron kang emotional illness. At ang pinakamasakit, yung spiritual illness, kapag ka nawawalan ka na ng gana, hindi ka na malayang makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ka na nananalangin sa Panginoon. Hindi ka nagpa-participate sa anumang gawain sa Panginoon. Nakakalimutan mo nang ibigay yung para sa Panginoon. Maaaring meron kang spiritual illness. Pero sa biyaya ng Panginoon, the power of prayer, it provides healing. Ibig sabihin, sa buhay mo na ito, walang karamdaman na hindi mo pwedeng pagalingin ng Panginoon sa isang taong nananalangin na may pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, with God nothing is impossible. Kung sinasabi ng doktor, ang cancer mo ay imposibleng gumaling, sa Panginoon, walang imposible. Alam niyo po, may gusto mo akong gawin dito eh. Ang gusto ko sana isang topic pa, I believe in the power of healing. Pero gusto kong ituunan dito eh. The power of healing through prayer and faith. May gusto nga po kong pag-testimony eh. Dito, may nausap ko si Arisa, pwede ba rin mag-testimony ito? Bakit? Kasi ka-prayer partner namin ito. Pinag-pray namin itong tao ito. Nagkaroon ng karamdaman. At hindi ordinaryong karamdaman. Cancer ang karamdaman. Pinanalangin natin, nasa Pilipinas.
Sa Pilipinas, hindi pa ganun katindi ang pagpapagaling sa kanser. At hindi pera ang solusyon sa kanser. Itong tao ito, naunawaan niya na hindi pera lang ang solusyon sa kanser. Ang solusyon sa kanser, yung pananampalataya sa Panginoon. Dahil alam ng tao ito na ang Panginoon na nagdala sa kanya at ang Panginoon din na may kakayanan para mag-ayos sa kanya. Guess what? According sa taong ito, siya ay wala ng cancer, pero kailangan niyang patuloy at patuloy na mag-PET scan. Biyaya ng Panginoon. Paano po nangyari yun? Hindi po dahil sa panalangin ng pastor. Kaya po nagkaroon ng kagalingan itong taong ito, una dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, sa pananalangin at dahil sa biyaya ni Lord. There is a power, or the power of prayer provides healing. Tatlo lang naman po ito eh. It provides, sabi ngayon, it produces peace. It provides healing. Panghuli po, it promotes change. Ano po sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14? Ang sabi po niyan ay ito, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, ang sabi dyan, and pray, and seek my face, at sabi niyan, and turn from their wicked ways, anong sabi dyan? Then I will hear from heaven and I will forgive their sins. Ano po sinasabi dito? Pagbabago ang tinuturo nito. Pinag-usapan na po natin ito last Sunday di ba? I believe God can change us. Hindi ko na masyadong ito. Balikan yung preaching last Sunday. Naka-upload po sa YouTube yan. Okay? Ano sabi po dito? Yung pananalangin po natin, ipinopromote niya yung pagbabago. The more na dumudulog ka sa Panginoon, the more na lumuluhod ka sa Panginoon sa pananalangin, the more na ikaw ay nakikipag-communicate sa Panginoon, the more na nag-confess ka sa Panginoon, the more you commune with the Holy Spirit through prayer, anong ginagawa? It promotes change. Unti-unti kang binabago ng Panginoon. Ano pong sabi nung kanina, yung sinabi ng psychologist kanina, ni Soren Kierkegaard, the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Hindi mo ba? Ano nangyari? Nagkakaroon ng pagbabago. Nagbabago ang perspektibo. Nagbabago ang pananaw. At hindi lang yun, nagbabago ang buhay. Sino kayo pagbabago sa buhay? Lalo tingin kapag tayo pagbabago ay maganda. Sino po kayo nun? Lahat po tayo gusto po nun. Hindi po ba? And prayer, sabi dito, ang ginagawa po niya, it promotes change. That is the three power of prayer na pinakamahalaga na kailangan ng isang mananampalataya. Ano po yung una? The power of prayer, sabi doon, it provides, it produces peace. Sumunod, ano ginagawa? Provides healing. Pangatlo, it promotes change. Now, kung nakita po natin yung kapangyarihan at kung pwedeng gawin ng pananalangin, lalo tingin ng Panginoon sa buhay po natin, ano pong dapat ginagawa po natin? Ang dapat ginagawa po natin dyan is to practice prayer and to practice praying. Paano po natin papracticein yan? Ito pong pag-uusapan po natin. Ilang bagay po, katulad lang po ito. Okay? Para po i-practice yung prayer, ang una po natin gawin is to pray, ang sabi dito, persistently. Ang sabi ng Luke chapter 18 verse 1, ang sabi na, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Di ba sabi po dyan? Ipinag-utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na mag-gather kayo in prayer. At ang pinakamahalaga dyan, hindi lang sinabi ng Panginoon na manalangin kayo. Ang sinabi, sa pananalangin nyo, huwag kayong susuko. Bakit po nagkakaroon ng pagsuko isang mananampalataya? If we come to the Lord in prayer, sometimes the answer to our prayer is delayed. But it doesn't mean that the answer, listen to this carefully, heads up. Listen to this carefully. It doesn't mean that the answer to our prayers are delayed. Hindi po nadinig at hindi po pinakinggan ng Panginoon ang panalangin natin. We will address that later. Okay? Bakit po? Kapag ang sagot ng Panginoon sa panalangin mo, hindi ibig sabihin, hindi ka nadinig ng Panginoon ng panalangin mo.
wait lang, okay, hindi ibig sabihin, hindi pinakinggan pa yung panalangin mo. Kaya nga po sabi dito, ang paalaala ng Panginoon, pray persistently. Never give up. 2 Thessalonians 5, ano sabi doon? Pray without, ceasing. Ang iba sa akin, ang gusto natin, pangulang. Pray without ceasing. Talagang masama talaga yung dating ng soup na to. Okay? Pray without ceasing. Ano ibig sabihin ng pray without ceasing? Manalangin ka nang walang humpay. Kaya ang tinuturo po dito, hindi pananalangin. Ang tinuturo ng Bible is magkaroon tayo ng buhay ng nananalangin. Prayer life. Hindi po kasi ibig sabihin, pag nanalangin ka, kailangan nakapikit ang mata mo. At pag nanalangin ka, nakakulot ang loob mo, yung kabilang kilay mo lumilipat sa kabila. Hindi po ganoon. Kahit naglalakad ka, nakadilat ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon, ang tawag po doon ay panalangin. Kahit naglalakad ka, nagmamaneho ka, nakaisip ka na nagkamali ka, bumulong ka sa Panginoon sa panalangin, sinabi mo, Lord, patawarin mo sa pagkakasala ko. Ibig sabihin mo nun, nananalayan ka sa Panginoon. If you're asking the Holy Spirit, Lord, sa buhay ko, sa araw-araw na ginagawa ko, gabayan nyo nga po ko. Tatawid po ko ng kalye. Pakisamahan nga po ko ng anghel niyo po, Lord. You are communing with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin po, nananalangin po tayo. Kaya sabi dito, pray persistently. This is how we are to practice prayer. Kaya po meron mga tinatawag tayong prayer warriors. Kasi yung mga prayer warriors na yun, kaya po sila naging prayer warriors, kasi po ang lakas, ang tindi nilang manalangin. Hindi dahil lahat ng kanilang panalangin, hinihili ng Panginoon. Yung lakas ng panalangin nila ay nanggagaling sapagkat sila ay persistent o hindi sumusuko sa pananalangin. Tao ba? Sumunod, how to practice the power of practice sa prayer? Hindi lang po pray persistently. Pray privately. Matthew chapter 6 verse 6. Ano pong sabi dito? Matthew 6:6. But when you pray, go into your room. Sabi dito, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Yung po yung sinasabi po dito. Ano pong ibig sabihin? What does it mean? Pagdating po dito, the Lord encourages us to pray privately. Bakit po tayo in-encourage ang Panginoon to pray privately? Kasi gusto po ng Panginoon is for us and with Him to have a personal relationship with God or personal communication with God. Di ba? At pag may personal communication with God, ang gusto ng Panginoon is walang distraction. Sino po dito, kapag may kausap kayo, yung kausap nyo, palingalinga, kunyari may ka-meeting kayo, mahalaga yung pinag-uusapan nyo, tapos yung kausap mo, lutang. Yung mga tipong, yung nga, o kaya hindi, tinanong mo, ano masasabi mo doon sa pinag-usapan natin? Pakiulit po, from the top, matutuwa ka, hindi ka matutuwa kasi ibig sabihin yung kausap mo hindi attentive. Ang gusto ng Panginoon sa akin, as we practice prayer privately, without any distraction, with personal and intimate communication with the Lord. He wants an intimate communion sa Kanya. Bakit? Because this is our opportunity or our moment to experience the deepest communion with God. Sarap mo, di ba? Yung bang tipong mag-isa ka lang, iba kasi pagka mag-isa, mas lalo tinatamaan ng depression di ba? Pero masarap yung kayo lang magkasama, nag-uusap kayo, Lord, ito yung takot ko. Lord, ito yung pinagdadaanan ko problema. Lord, tulungan niyo naman po ako. Lord, ito yung pinag-pray ko, ito yung hinihiling ko. Lord, samahan niyo naman po ako. Very intimate, sarap mo, di ba? Yung heart-to-heart talk kay ni Lord, tapos nag-uusap kay ni Lord ng personal, na yung pag-ipanalangin mo, hindi scripted. Di ba yung parang pag nanalangin ka, Thou give this blessing, Ama. At pati prayer mo, Old English, parang King James Version. Ang gusto ng Panginoon, yung intimate na communication Diba? Lord, grabe po yung pinagdaanan ko. Lord, ang sama ng loob ko po.
Di ba? Kasi yung adobo, kahapon, nung sports fest, naubusan ako. Di ba sarap nung ganun intimate? May naubusan ba ng adobo? Sabi di ba? O ikaw, yung adobo kahapon. Parang adobe. Ang tigas. Very intimate. In fairness, masarap ang adobo kahapon. Natikman ng pastor, hindi. Eh, masarap. Mukhang masarap eh. Sabi mo kasi pag mukhang masarap na yun. The Lord wants us to have an intimate communication with Him. Sa may asawa po dito, isa po sa pinakamaganda na communication sa asawa niya, alam niyo kung ano? Yung very intimate na nag-uusap. Yung bang eye-to-eye kayo. Pag kami po ni Mrs., gusto ko siyang kausap na intimate. Yung di po face-to-face, eye-to-eye, nose-to-nose. Diba? Ganun yung intimate. Yung di mo kahit hindi ka nag-toothbrush ng umaga, good morning, good morning. Sabi ng asawa mo, very intimate. I felt that the evil spirit has come to this place. Diba? Parang ganun. Pero intimate. Ganun din po sa Panginoon. Gusto ng Panginoon is for us to have an intimate relationship with Him and prayer to Him. Kasi pagka po nasa labas tayo, ang hirap po manalangin kapag ka nasa labas eh. Lord, mag-usap ka nga po sa akin, biglang may dumaan na popsicle. Ang dami po pwede maging distraction. So sabi ito, practice prayer by praying persistently. Praying persistently means praying consistently. Sumunod, pray privately. Pastor, privately lang. Wait, there's more. As we practice prayer, we are to pray publicly as well. Ano sabi ng Bible? Sabi dito ay ito. Acts 1 verse 14. They all joined together constantly in prayer, along with women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Nakita niyo po ito? Mayroong kasamang nananalangin. Bakit po? Marami po ako narinig ng mga pastor at mga kapatid kong pasasabi na, dapat pag nagpipray ka, you don't brag your prayer. Dapat privately. I understand. Okay, I'm fine. Pero hindi po sa kadahilanan tinuro ng Panginoon private ang prayer, hindi na rin po tayo magnanalangin ng publicly. Okay? Kasi po, may purpose po ang pananalangin publicly. Sabi po dito, di ba? Sinabi ng Panginoon, they all join together constantly in prayer. Bakit? Praying together, specifically with your brothers and sisters, ang ginawa po niya, it would bring unity in the body of Christ. Yung po ginagawa ng prayer unites people. Prayer unites believers. Listen to this carefully. Prayer doesn't unite people alone. It strengthens the relationship of the people. Subukan niyo po. Okay? If Pastor BJ would come to me and ask me, Pastor, may problema po ako. Okay lang po ba humingi ng panalangin sa iyo? Then I pray for him. Pinag-pray ko siya. Tapos ang ginawa ko sa kanya, hindi lang po nanalangin, naging responsible akong mananampalataya sa kanya. Kumusta ba yung prayer natin? Sinagot ba ni Lord? Hindi ba sinagot? O kumusta ka na kayo? Kumusta yung prayer natin? Ano pong nangyari? It strengthens our relationship as brothers in Christ. Tama mo ba? Pansinin nyo, kapag ang isang tao naka-prayer partner nyo, imposible hindi kayo maging marami sa isa't isa. Maliwanag po kasi sinabi ng Bible po din eh. Prayer would unite believers. Prayer would strengthen the relationship of the community in faith. Tayo mga mananampalataya, it is the opportunity for us to come together in single, united agreement, lifting up collective needs before the Lord. Sama-sama, di ba? I would remember this aircon. Hindi po nakapagdali ng isa lang na nanalangin. Collectively, people prayed. Tama mo ba? Sino mo nanalangin dyan? Taas mo kamay. O di ba? Collectively, people prayed. Sama-sama tayo nanalangin. Bakit? Eh, sama-sama rin po tayo pinagpawisan eh. Sama-sama din po tayo nainitan eh. Sama-sama din po tayo pinagpawisan at paglabas natin, pawisan sa damit natin, high blood eh. Sama-sama din po tumaas ang sugar. Sama-sama din po talaga na
So mapapakiramdam ng iba, lalo na yung mga elderly natin. Pansinin nyo, dati elderly natin, dito nakapwesto. Ano lang bakit? Lahat ng mga elderly at may mga kondisyon, na may mga maintenance, na dito nakapwesto lahat. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon bukas ang pinto. Yung mga young people, pag lumalabas, wow! Naka-aircon sa labas. Yun ang comment ng mga young people eh. Doon po kasi nakatapat itong air cooler na to eh. But when people collectively pray, anong nangyayari? It strengthens the relationship. Tama? Kaya po sinasabi po ng Bible, encourage one another in Christ. Kaya po sinasabi ng Bible, pray for one another. Kaya kung may kausap ka, sister or brother, I'm so blessed to see you. How can I pray for you? How are you? Ano mo pwede ko ipanalangin sa iyo? Bakit? In prayer or praying publicly influence believers. I would remember when I was a kid, lagi po kami kumakain sa labas pagkatapos ng church. Kaya po malapit na po akong magkulay red na may guhit sa puwet. Dahil bakit? Lagi po kami nasa Jollibee ng nanay ko. Then my mother taught me, sabi niya, anak, dapat natututo kang manalangin. Kasi nung una, pagkakain ka, siyempre public, no? O anak, manalangin ka na. O kuyo, maraming tumitingin. Tama? Sa gawin ko nun, para makapagpanalangin ako, hindi mo lang sa paligid. Lord, hindi mo isulit. Ang bilis, di ba? Parang, kakapikit pa lang ng nanay mo. Pagpikit, tapos na. Para pagkain ng chicken niya, pagpikit, pagbukas mo na na. Yan talaga, bida ang saya. Diba sa atin ganun eh, kung nanalangin publicly, nahihiya tayo. Hindi dapat tayo nahihiya. Pag nanalangin mo, mananampalataya publicly, bakit? Eh kung ang pananalangin publicly, it would unite people, it would strengthen the relationship of people, we are to pray publicly. Amen? Amen. O di natin pinatapos sa prayer, no? The power of prayer. Tingnan mo yung practice ng prayer. Alam kong ito ang pinakagusto ng bawat isang mananampalataya. Alam niyo kung ano? Yung blessing lagi. May blessing lagi nga akibat ang pananalangin at prinsipyo ng Panginoon. Kaya po mayroong pong promise of prayer. Tatlo lang po ito. Please po ako dito. I'll be done. Una, the promise of prayer is God's assurance. What is that assurance? 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears it. Ang ganda po nitong verse na ito. Bakit po? Ito po ay magandang assurance. It is one of the great God's assurance to each and every Christian who dwell and who live in prayer. Nanalangin sa Panginoon. Alam niyo po yun? Yung nagkakaroon po tayo ng confidence, we have that specific confidence in approaching God. Sino po sa inyo dito, pag pinagpe-pray, nahihiya ako, nakakakiyawa naman. Diba? Pag mananalangin ka na, nahihiya ka pa. O ikaw na mag-pray. Pwede ba siya na lang? Diba? Bakit? Sabi dito, ang tao ay mananampatay, you have that confidence in prayer. Kaya ang tao may confidence in prayer, pag sinabi, mananalangin po tayo. Ako na, pastor! Diba? Kaya po, pagka-opening prayer o may panalangin, maniwala po kayo, kilala ko ng mga member ng konti. O sige, panalangin po tayo. Lahat sila nakayuko na. Ang unang yumuko yung tinatawag ko. Yumuko ka ha? Ikaw mo nananalangin. Sabihin ko, manalangin po tayo. Ako ang leader. Pastor BJ, ikaw manalangin. Pero dapat isang mananampalataya, pag isang panalangin, kung alam natin may assurance sa Panginoon na kapag nanalangin ang anak niya, pakikinggan niya, dapat confident kang lumalapit sa Panginoon. Amen? Amen. Alam ko, pag lumapit ako kay Lord, pakikinggan niya ako. Bakit? Anak niya ako eh. Anak ako ng Diyos. Tinubos ako ng Diyos sa mga kasalanan mo eh. Niligtas ako ng Panginoon. It means, di ba, pag lumapit ako sa aking Ama, pakikinggan niya ako. Para po mga anak yan, pag ang anak lumapit sa tatay o sa nanay, ano gagawin? Imposible hindi siya pakinggan. Ganon din po tayo, dahil anak tayo ng Diyos, the great assurance that was given to us by the Lord, if we come to Him in prayer, He hears our prayer. But wait,
Hindi man po tapos doon. Hindi lang po nakinig ang Panginoon. Ano pong ginagawa ng Panginoon? Yan mo sabi, that if we ask anything according to His will. Yung iba kasi dito, ang gusto natin, if we ask anything. Sinabi Lord, sinabi Pastor, if we ask anything bakit yung hindi ko, hindi binigay sa akin? Humingi ako na yung plano, hindi naman binigay. Bakit? May runway ka ba sa bahay? Humingi ako ng kotse, hindi ako binigyan. Bakit? May parking ka ba sa bahay? Mayroon, Pastor. May lisensya ka ba? Wala. Marunong ako maneho? Hindi. Hindi na ito bibigyan ni Lord. Tao ba? Pastor, may lisensya na ako. Meron na akong parking. Marunong ako maneho. Hindi ba binibigyan ni Lord? Ang tanong, may pagkasulina ka na? Wala ko po O hindi ba binibigyan ni Lord? Kaya sabi dito, if we approach God in prayer with confidence na may pananampalataya, ipagkakaloob niya yung hinihiling mo according sa kalooban niya kapag ka nararapat sa iyo. Kapag kakarapat, dapat ka nang ipagkaloob. Parang aircon ng church yan. Kaya pinagkaloob ng Panginoon yung aircon sa church na ito kasi karapat dapat na tayo. Amen? Kasi nakita niya na yung mga taga-IBC Manila tapat na mananampalataya. Na kahit pinagpapawisan ng kilikili at dahil sa pawis, nagkakaroon ng anxiety. Okay? Sabi niya, isipin mo kahit kami sa pawis, nagsumasabay, ang aga pa rin sa church Di ba? Kahit na lahat sila hindi na dehydrated, inom ng tubig Pero bakit pa rin siya nangyari? Harapat dapat na silang bigyan ng aircon. Isipin niyo, at ang biyaya ni Lord, hindi lang isa, baka may dumating pang isa pa. Isipin nyo, pinagpala lahat ng mga manapag at nakita ng Panginoon, sobrang matakot tayo. Lahat kayo may aircon. Ilan tayo dito? Mga 40, 50. Subukan nyo lahat kayo. Saan ka na mabigyan ng aircon? Maniwala kayo. Hindi lang kayo naka-air, hindi lang kayo naka-fur coat, naka-earbuds. Ang meron kayo, alam nyo, may personal doctor kayo. Alam nyo bakit? Baka magkasakit kayo lahat sa baga. Pero ibibigay ng Panginoon ng pagpapala niya according to His will. Ito yung sasabi ng Bible dito. Hindi lang po yung promise. So kung the promise dito, hindi lang God's assurance. God's answer. May pagsagot at may pagtugon ng Panginoon. Hindi lang nakikinig ang Panginoon, tumutugod din. Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 7, ask, sabi ito, and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. Diba? Kapag kasi hinanap mo ang Panginoon, humiling ka sa Panginoon, ang sabi mo, ipagkakalob ng Panginoon. Kapag ka hinanap mo siya, matatagpuan mo siya. Kapag ka kumatok ka, di ba, ang gagawin ng Panginoon, bubuksan niyang pintuan. Di ba? Kaya yung mga 1980s dito, may famous sa commercial, yung Electrolux. Alam niyo ba yun? Di ba yung, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, di ba? Knock on your windows, may ganun ba yun Tagalan yung pastor. Sabi siya, masama talaga yung quote na to Okay? Nag-reminis ako At kapag ka, di ba, makinig ko dito, pag may kumatok, di ba? Nakita niyo nakaputing polo, may guhit na orange. Pag kumatok, tao po! Walang tao! Bakit? Bill ng kuryente. Di ba? Pero sa Panginoon, hindi po pwedeng ganon. Kapag ka pumatok ka sa pintuan ng Panginoon, hindi na sabihin ni Lord, wala ako dito. Gagawin ni Lord, pagbubuksan ka ng pinto. Bago ka pa nga dumating, makabukas na pinto One of the great promise of prayer is that He doesn't only hears our prayer, He answers it. Nagbibigay ng katugon ng Panginoon. At alam niyo ba yung pinakamagandang promise ng prayer? It's not only God's assurance, God's answer, but it's God's availability. Available lagi ang Panginoon. Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 12, sabi ito, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Diba? Lumapit ka sa akin, dumulog ka sa akin, manalangin ka sa akin, and the Lord will always, or God will always be available to hear our prayer. He invites us to call on Him. He invites us. Use a promise that every time we will call to God, He will listen. And He will not only listen, but He will respond. Yes, anak. Kaya po, hindi po ko naniniwala
Doon po sa kanta. Sorry po, kahit famous itong kumanta nito. Yung kanta, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Hindi ko tumatanggap at hindi ko matanggap yung tanong na natutulog ba ang Diyos. Because our God and our Savior never sleeps. Patunay po ito eh. May nananangin po ba sa atin? May oras ng panalangin nyo? Di ba sa akin, isang tayo madaling araw na nanalangin tayo sa Panginoon eh. Ang Panginoon, kung sumasahod to at empleyado to, sobrang hindi ng overtime nito. Bakit? 24/7 hindi natutulog eh. Never siyang natulog. Never siyang hindi nakinig. And with all the prayers of all the people in this world, ilang trilyon ng mga tao na nananalangin sa Panginoon, araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, segundo, lahat ng iyon, ang Panginoon may full attention. Sipin niyo po yun, hindi ba napakagandang promise yun, na may assurance sa Panginoon, may answer ang Panginoon? Naintindihan po natin sa mensahe nito, the power of prayer. It produces peace, it provides healing, it promotes change. At dahil intindihan natin yung power, we are to practice it. How do we practice it? Pray persistently, pray privately, pray publicly. At kapag naging matapat tayo sa pananalangin sa Panginoon, hindi lang basta pinaniwalaan natin itong prinsipyo ito, pinanampalataya natin, pinakita sa buhay natin, we will experience yung pong promise ng prayer. And that is God's assurance, God's answer, and God's availability. And as we end this message, ang panalangin po natin, may we be challenged to take the step of faith in our prayer life. Papasok po po dito. Sunday will be the start of every week. Now we'll end with this. After we identify specifically, may problema tayo, may pinagdadaanan, may na-identify tayo mga bagay na nagpapagabag sa atin. Instead of trying to fix it on our own, in which kaya bumibigat lalo yung pakiramdam natin eh. Identify mo yung problema, identify mo yung pangailangan, identify mo yung bumabagabag sa iyo. We try to solve it on our own. At the end of the day, parang ako po sa buhay, kapag ka hindi ko kayang isolve, bakit ko pipilitin isolve? Kung wala akong kaya ng isolve yung problema, bakit ko pipilitin o i-stress sa sarili mong isolve yung problema? Kaya pasolan kung gagawin ko, di ba? Instead of worrying and trying to fix our own problems or needs, instead, we commit to God in prayer. Instead, we come to Him. Lord, hindi ko po kaya ito. I can't do this alone. But I'm so grateful. Meron akong Diyos na pwede ko lapitan. Sorry po, Lord. I try to fix it on my own, rather than committing to you in prayer. And after committing ourselves in prayer, pinakamaganda, let's see how the Lord listens and how the Lord responds to our prayer. And see yung assurance, yung availability, yung answer ng Panginoon sa pananalangin. Alam niyo po kung bakit? I would share with you this quote. Ang sabi po sa quote na ito, the power of prayer is not in the words we utter. But the power of prayer is found in our faith and trust in God and not in the words we say. Hindi ko po yung kapangyarihan of the power of prayer is found in our faith and trust in God and not in the words we say. Yung panalangin, hindi yan sa ganda ng binibitaw ng salita sa Panginoon. Yung kapangyarihan ng panalangin, it all boils down doon po sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya tayo lumalapit sa panalangin. Ano Pastor? Ano po sabi ng James chapter 5 verse 16? The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ang taong righteous, ang panalangin niya, powerful and effective. Pastor, righteous po ba ako? Listen to this carefully. Kung anak ka ng Diyos,
magmula sa pamilya ng makasalanan na naging anak ka ng Diyos, ang sabi ng Bible, you are made righteous in the sight of God. But there's a challenge. Tayo mga mananampalataya, we are to remain righteous. And we are to live righteously, not self-righteous. May pagkakayo yung self-righteous and living righteously. Yung self-righteous, yung feeling mo, ikaw lang yung tama. Self-righteous, kasalanan yun. But living righteously, ang pamataya mo ng pagiging matuwid sa buhay mo ay walang iba kundi ang Panginoon. How can we do that? We can only do that by consistently, privately, and publicly communicating with the Lord of prayer. The power of prayer is found in our faith and trust in God, not in the words we say. Let us be righteous people who believe in the power of prayer, not just in the principle of prayer, but in practice. Maganda yung natutunan natin, ano? Maganda po yung naiintindihan natin yung kapangyarihan ng prayer. Pero sana hindi po huminto doon. Kung naiintindihan mo yung power ng prayer, i-practice mo. At pag pre-practice mo, i-practice mo na may confidence. Kasi may pangako ang Panginoon. And let's see how the Lord will respond and hear our prayers. And at the end of the day, as we are challenged by the Lord to persistently, privately, and publicly pray to the Lord, ang mangyayari po sa atin, we become a living testimonies of a Christian who are faithful when it comes to prayer. Pinakamaganda, yung makakapag-testify na alam nyo, nakakatuwa ko. Naging magkaibigan kami ni Kuya dahil sa panalangin. Di ba? Nagkaroon ako ng karelasyon. Diba? Naging asawa ko yung asawa ko. Kasi naipanalangin ko siya at hindi ko alam, pinanalangin din pala niya ako. Nagkaroon ako ng pagpapalang material. Kasi nung pinanalangin ko, nakita ng Panginoon, deserve ko pala ito, binigay ni Lord. And I praise the Lord for that. Church, may this church be a living testimony on how we Christians are faithful in prayer. Sana kung may mga Zoom na prayer meeting, maging available tayo. Bakit? Ang Panginoon, pag nanalangin tayo, available eh. Sana mag-prayer breakfast natin. Kung gano'ng karami ang church service, maging gano'n din karami tayo pag nanalangin. Bakit? Because there is a power in prayer. And we need to practice prayer because there is a promise in prayer. And we will be a living testimony na how Christians should faithfully pray to the Lord. Amen? Tumayo po tayo na. Pangalan po tayo. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming pong salamat sa dakilang biyaya at pagpapala ng panalangin. Salamat sa pribileyo na kami ay makadulog sa iyo, makapagbili ng pabuhay sa iyo, makahingi ng tawad sa iyo, makahiling sa iyo, Panginoon, humiling ng kagalingan, humiling ng pagbabala, humiling, Panginoon, ng pag-aayos, Panginoon, ng change sa buhay namin. We can only do that because of the blessing of prayer, because prayer is our direct line sa iyo. Hindi na kami kailangan lumapit kung kanin-kanino. Because you alone and the Holy Spirit will intercede our prayer to you, Panginoon. You always guide us. You always there for us. Thank you, Lord, God, for the great assurance of prayer, that you are always there and you always listen. And the great promise of answer in our prayer, whether it be a yes, no, or wait, still, Panginoon, tuwing na nanalangin ang iyong mga anak, binibigyan mo ng kasagutan. Ang pinakamaganda, Panginoon, you're always available, Panginoon, to listen and to respond to our prayer. But Lord, sana hindi lang po ito maging aral, kundi maging hapon at i-practice, Panginoon, namin na kami ay maging persistent sa aming prayer life. That we commune to you, whether we are privately, or whether we be publicly, makipag-usap at makipagtalangin ng Panginoon. Again, we give you all the praise and all the glory. And I pray, Lord God, that you will restore your blessing upon your children, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.